Good morning guys! Ano, okay ba yung quality ng phone natin? Ayan ang batang patuta. Natutulog pa. Anong oras na? First time na late yan matulog. Grabe. Ay magising. 7:30 AM na guys. Ayan pa rin siya. Sleeping Beauty pa rin. Bakit kaya? Natulog naman yung kahapon ng hapon guys. Pero ayan tingnan nyo. Naglalaba naman ako today. And tinatawag na ako ni Papa Alden. Kakain daw muna kami. Naglalaba ako 2 days in 2 weeks. 2 days in 2. Twice a week. Ayan. Twice a week tayo maglaba dahil ayoko nang matambak. Mahirap matambakan ng labahin. Tapos, walang sampayan and walang hanger. Mauubos yung hanger natin. Taka mainit ngayon. Maganda maglaba. Tapos, yung mga damit ni Ella ba, may music. Baka tayo makapiright. Yung damit ni Ella, nagkakapikas kapag kasi laging basa-basa, ganyan, may dumi-dumi. Kailangan malabhan agad. Pag hindi mo nalabhan agad, ayun, magkakapikas siya. So, tara. Siguro sa hindi naman siya pagod kasi natulog naman ito nung hapon. Pero ba't kaya tulog pa rin hanggang ngayon? Mabuti naman. Matapos-tapos yung gawain natin, pati mga labahin. Deliver ka ako. Bebe. Ito guys yung sample ng ating iPhone. I-zoom natin siya kung hanggang saan yung kaya niyang i-zoom. Ayan, try ko dito sa aming Star Apple. Ayan, napakataas niyan guys. And nakikita niyo medyo hinog-hinog na nga yung mga bunga niya. Ayan, kita no? So ayan yung ating zoom. Ayan, napakalayo niya no. Ang galing. Tawagin mo si Papa. May sabihin tayo kay Papa. Halika. Huwag mo kong gigisingin ng alas 3. Ititigil muna namin. Makikinig muna ako sa mga payo sa akin na mga nagko-comment sa mga vlog ko, lalo na sa YouTube, dahil doon talaga may daily vlog kami. Kasi natutulog lang daw talaga yung pera kapag ito yung inuna natin. So ngayon, hindi muna namin ipapagawa itong aming master bedroom na nakaplano sana ngayong buwan ng March. Itong aming CR, ayan, naging tambakan muna itong kwarto, hindi namin matulugan. Palaguin muna natin ng kaunti yung pera. Hapon na nga, saka ko lang naalis tong aming hinigaan. Grabe, daming trabaho sa taas. Akala ko nga ay niligpit na nung mga bata bago sila pumasok kanina. Ay naku po, pagkagising pala yung mga naligo at kumain saka umalis na. Hindi ko na nga namomonitor yung dalawa. Ito nga sinampay na to ay 3 araw na yatang nalaban ay nandito pa rin. Tambak na naman lang yung labahin ko, nandito pa rin to sa labas. Akala ko kukusain na nung mga batuta. Aba, ay nawiwili yata na wala ako dito sa bahay. Iba na talaga yung mga bata ngayon. Noon kami, pagdadating namin galing school, talagang lahat linis, lahat ligpit, lahat walis pa, magalampaso pa kami. Ngayon yung mga bata, puro cellphone na lang talaga. Parang napapabayaan ko na naman yung mga responsibilidad nila. Naku, nakakalimutan na yata. Lalo na nung nawala ako dito, naku po, talagang lahat, uutusan mo na't lahat, tinawag mo na't lahat. Naku po, nakakailang ulit ka na wala pa rin. Kanina nga, nasermonan ko na naman dahil pagdating, naku po, ayun, nagsiselfon na naman pagkatapos magmerienda. Parang nasanay nga sila na ganun yung mga ginagawa nila nung wala ako dito. Iba talaga kapag tatay ang naiiwan sa bahay. Meron nga tayong birthday celebrant sa Friday, kaya kakantahan natin siya ng Happy Birthday! Yay! Happy birthday to you! Happy birthday, Gia! Yay! Happy birthday, Gia! Birthday, Ila! Ila pala birthday, 4 years. Ilang taon ka na nga? Patingnan mo nga sa kanila. Wow! Ganyan na nga siya, 4. 7 ang birthday niya, 4 na siya. Ano? Ganito ka na sa susunod. Laki ka na, Yay! Guys, may good news ako sa inyo. Nag-a-apply ka pa papuntang Hong Kong at inaalala mo kung paano ka magkaka-internet pagdating ng Hong Kong. Ito na yung good news para sa'yo. Meron pong ipinamimigay na free SIM card ng Smartone. Ang barkadahan ng Smartone sa airport pa lang ay meron ka ng SIM card at magkaka-internet ka agad. With free 1-month data po yan. Kung paano makukuha, sundan mo lang itong video. Para makuha mo yung SIM card, kailangan mo mag-text ng keyword na free SIM. Sa WhatsApp number sa Hong Kong, ang number ay +852-9447-8231. Ulitin ko ha, ang country code kasi ng Hong Kong ay +852. Plus yung Hong Kong number 9447-8231. O dali, isave mo na yan sa contacts ha. Kailangan mo munang makuha ang reference code para sigurado na meron kang free SIM card na makukuha pagdating mo sa Hong Kong. Paglabas mo ng arrival area sa exit A, hanapin mo lang ang counter
A09. Ayan, makikita nyo sa video. Yan sa counter na yan, dyan mo ipapakita yung reference code para mabigyan ka ng free SIM card ng Smarto. I-save mo na tong video para sa mga papunta pa rito sa Hong Kong. I-share mo na rin para makita nila. At congrats na agad, isa ka ng Dapper Cats sa barkadahan ng Smartphone, ang #1 SIM card ng mga OFW sa Hong Kong. Alam nyo bang napakadali ng process ko papunta ng Hong Kong? Nag-message lang ako kay ma'am sa agency sa Best Time Consultant at hinanapan nila ako ng amo. Nung may amo na ako, na-hire na ako, saka lang ako pumunta ng Maynila para mag-medical at mag-process ng mga papers. Yan ang maganda sa Best Time Consultant na located sa Hong Kong mismo. Doon mismo kayo hahanapan ng amo. Pag may amo na, saka lang kayo pupunta ng Maynila para mag-process. Diba? Hassle-free, hindi ka na pabalik-balik ng Maynila para mag-interview. So yun, online lang po sa WhatsApp lang po lahat. Pati ang interview sa mga amo, interview sa may-ari ng agency. Kaya ano pang inaantay nyo? Best Time Consultant. Lalagay ko dyan ng number ni Ma'am Irish. Contact nyo na lang siya. Basta ex-abroad and qualify kayo sa mga qualifications nila, sa mga requirements nila, pasok kayo dyan. Go na! May chika ako sa inyo. Baka naghahanap kayo ng trabaho sa Hong Kong as domestic helper. Ay, PM nyo na si ma'am. Ayan yung number niya, Best Time Consultant. Marami daw silang hiring ngayon. Pag-aalaga ng mga toddlers at mga kids sa Hong Kong. So, ano pang inaantay nyo? PM nyo na yan. WhatsApp lang, ha? May gagawin tayo na vlog. Ito yung script mo. Bilisan mo, ha? Ano? Ginawa? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Pasahin mo! Pasahin mo yung script mo! Wala akong ginawang masama. Ikaw lang. Ito pa yung sample dun sa mga sinasabi ko sa inyo na pag-zoom ng iPhone. Ito, isa rin to sa mga napapanood ko kasi dati na pag ginagamit nila is ang ganda daw ng pagkaka-zoom niya. So ayun, may bahay dun sa dulo na yun guys. Tingnan nyo kung gano'ng kalayo yan. Wow! Ito pa yung saging. Tingnan nyo kung gano'ng kalayo yan. Wow! Ang galing nag-zoom ng Samsung. No, ang linaw pa rin kahit napakalayo na nun. Guys, Napagod tayo maghapon guys. Madami-daming kumain kanina. Ito pala yung camera. Nalilito ako sa camera ng iPhone. Hello baby! Kakagising lang din ito guys. Nagmerienda tayo kanina kamote. Nagluto si Papa Alden. Hindi na pumapasok tong batang ko. Puro na lang cellphone. hey! Hello muna. Saan na? Hello muna. Ayaw mag-cellphone. Nasaan? Ito na yung luma nating cellphone kay Papa Alden na wala na kasi siyang cellphone. Nanto ko sa Nasira yung cellphone ni Papa Alden nung wala ako dito. So, kaya bibili rin naman talaga ako. Plano ko talaga bumili ng bago cellphone. Tapos yung luma ko, ibibigay ko na kay Papa Alden. Kaya ayan, sa kanya na yan. And yep. Pahinga muna, grabe, naka-improve pa talaga. Dinadala namin dito yung unas, tsaka yung foam sa ilalim. Ayan, itong ating stante. Hinihiga ng kaunti dito, nagpapahinga. Grabe. Ang dami kanina guys, sunod-sunod talaga yung sasakyan. Nasa yung malalaking truck ba na nagdadala ng madrigal na pa yung panambak, mga ganon. Yun, ganon. Nagkain dito lahat, nagkakasama, kaya ano, pagod. Okay guys, so pumunta tayo sa bahay para makapag-vlog tayo, maingay sa taas dahil yung mga sasakyan, tapos yung ating music doon. So ayun, napansin ko lang dito dahil 1 month na tayo dito guys, bukas, sunod na araw, 1 month na tayo sa Pilipinas. Napansin ko dito sa mga bata, no? Actually, nung nagbakasyon ako ng December, medyo iba na talaga sila. Ngayon, mas na-realize ko na ibang-iba na talaga. Nakatutok na talaga sila sa mga cellphone nila. Tapos, yung mga duties nila dati, na bago ako umalis, tinuruan ko sila lahat, alam nila lahat ng dapat na gawain. Pero ngayon, naku po, kailangan mo lang utusan. Ang kulit ng batang to. Kailangan mo na silang utusan. Kahit, tapos ito pa ha, pag tatawagin mo sila or inutusan mo na sila, wag yan bibig, gamitin mo yung mamayang gabi. Ulitin mo pa yun. Hindi mo yun, hindi mo sila, wag mong asahan na pag sinabi mo isang bagay is gagawin agad. Kailangan, minsan oo, pero mas madalas, wala na. Parang sasabihin ko, parang inutos ko to kay Jillian, bakit ganito pa rin? Ganon. So, ayan.
So, ano yung parang nasanay, siguro, hindi, iba talaga pag naiiwan ng tatay sa bahay. Siguro, may mga tatay na kaya na magdisiplina at turuan yung mga anak nila. Pero itong si Papa Alin, hindi spoil niya yung mga anak niya. So, wala naman, hindi niya naman napabayaan sa pagkain sa ibang bagay. Pero, sobrang na-spoil talaga, lalo na itong isang to, hindi marunong kumain ng gulay. Kahit anong gulay, itlog, ayan, buti kanina yung mangga, ayun, na gustuhan niya yung mangga na iulam sa kanin. Pero wala siyang ibang gusto talaga na ulam na gulay, promise. So, isa pa yan sa mga dahilan, kaya gusto ko nang umuwi, para ako naman yung sa kanila ang mag-alaga, magbantay. Pero, ang hirap guys, kasi malaki na siya 4 years old na siya bukas. Birthday pala na Ella bukas. Happy birthday, Ella! Ilang taong ka na? Pakita mo dali. 4. Hindi na ako ganito. Hindi pa. 4 ka lang. Ganito. Oh, tapos Ganito na ako. next year, susunod na taon, ganito ka na. Susunod na taon, ganyan ka na. Tapos sunod, ganyan ka na. Diba? Ang laki mo na, magi-grade 1 ka na. Saan? Doon sa Ilano, Mambulo. Saan mo ba gusto pasok? Hambang. So, ayun guys, sobrang... Sasama ka? Sasama ka? Pag malaki ka na, hindi na pwedeng sumama sa loob. Pag malaki na. Ikaw na lang mag-isa sa classroom. Hindi na sumasama doon ng mga mama pag malaki na. So, ayun guys. Sa mga nagsasabi na hindi mo na daw ako nag-ipon, hindi mo na daw ako tiis, tapusin ko daw yung kontrata. Pero hindi guys, nung bakasyon pa lang nakikita ko na talaga, grabe talaga yung mga sitwasyon nila, lalo na ngayon. So, hindi na talaga pwede. Siguro, dito na lang muna tayo. Okay naman na yung bahay, medyo okay na yung bahay natin. Tapos ayan nga, binigyan tayo ng pagkakataon ng kapatid ko. Tayo muna yung pinarenta dito sa kainan. Nagre-rent kami dyan guys every month. Magre-rent pala kami. Kasi wala pa naman kaming 1 month. So, ayun. Kahit pa paano, yung araw-araw namin, yung pagkain namin libre na, yung mga pambaon ng mga bata, ganyan. Tapos, hindi pa naman natin, kasi medyo mahina ngayon, pero at least, yung pagkain, pati sila papa, sila umboy, dyan din kumakain sa kainan, so nakakalibre din tayo. So, isa yun sa mga dahilan pa, kaya gusto ko rin naman na dito na muna sa Pilipinas, na makasama muna sila. Kasi hindi rin naman ako masaya doon na sabihin nila, magtiis ka pa. Iba talaga. Parang mabubuang ako doon. Kaiisipin ko yung sitwasyon nila dito na ganun pala. Diba? Baka mas lalong lumala. So, ayan. Pinilit ko talaga na umuwi na. Kasi nga ganun. Tsaka lalo na itong isang maliit. Gusto ko rin naman silang makasama at maalagaan. Ayan. Yung iba, ang dami talaga nag-bash sa akin. Ba't ka uuwi? Magtiis ka dyan. Grabe, sawa ka na agad. Ganon. Diyos ko. Alam ko kasi kung bakit. Kasi syempre nalaman nyo yung sitwasyon namin noon. Nakita nyo yung sitwasyon namin noon na sobrang hirap. Ayan. Pero napa-abroad lang naman ako kasi may utang kasi kami noon. Kaya ganun. Pero ngayon okay naman na. Sana ayan, God will provide sa atin. 4 ka na? Wow! So ayun mo na yung vlog natin. Thank you po sa Thank you po panoodin. Si Mama. Ni Mama. Bye-bye. See you tomorrow. Titi